Sa oras na ito, mga kapatid, napakaraming tao, especially po yung maraming tao na hindi po natatakot gumawa po ng kasalanan. At maraming tao po ay patuloy pong inililihim, itinatago ang kanyang ginagawang kasalanan sa kanyang pamilya, sa kanyang kaibigan, sa kanyang kapwa. Akala po niya ay yung kanyang ginagawang kasalanan at yung kanyang mga ginagawa na hindi maganda ay wala pong nakakakita at wala pong nakakaalam. Yun po ang akala po ng maraming tao. Doon po nagkakamali ang maraming tao na kahit ipakalihim-lihim mo pa yan, ipakatago-tago mo pa yan, lahat ng ginagawa ng bawat isa po sa atin, ito po ay nakatuon ang Diyos. Kaya, at the end of the day, yung mga tao nagpapatuloy sa paggawa ng kalikuan, kasalanan, yan po ay may tinatawag na bad karma. May balik po yan. Sapagkat wala pong maitatago sa harap ng Diyos. Kaya po ang topic ko po ngayon na ibabahagi ngayon sa inyo ay aking pong pinamagatang, God eyes are always focused on man. Ang mga mata po ng Diyos ay lagi pong nakatuon sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Kung tayo po ay nakapagtatago at nakapaglilihim sa ating kapwa, kaibigan, mahal sa buhay, hindi po tayo makapaglilihim sa mata ng Diyos. Mula po sa kanyang trono sa kalangitan, ang sabi po ng Diyos sa kanyang salita, lahat ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng daigdig ay pinagmamasdan at nakapokus ang mata ng Diyos. Tingnan niyo po. Sabi po dito sa aklat ng Kawikaan chapter 5 verse 21, ang paningin ng Diyos sa tao'y di inaalis. Laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. So makikita po natin, binanggit po ng banal na kasulatan, nakatala sa banal na kasulatan, na ang paningin ng Diyos, ang mata ng Diyos, hindi po niya inaalis. Iba po ang Diyos magtuon, mag-focus. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa bawat isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Ito'y laging nakasubaybay, laging nakatuon, laging nakapokus sa bawat isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. So, kung ganito pala, tumuon, magmasid ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga mata mula sa trono sa kalangitan, lagi pala nakasubaybay. Kahit ano yung gawin natin, kahit ano pa yung ipakalihim-lihim natin, ipakatago-tago natin, daig pa po ang CCTV. Tumatagos ang mata ng Diyos. Kahit itago mo pa yan sa ilalim ng lupa, sa kuweba, lahat ng ginagawa ng tao ay nakasubaybay at nakatuon, nakapokus ang paningin ng Diyos sa lahat ng taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya, lahat ng ating ginagawa, hindi po ito maililihim sa harap ng Diyos. Kaya, especially po tayong mga Kristiyano, tayo pong mga manampalataya, be aware sa lahat ng ating ginagawa. Oo, makapagtatago po kayo sa akin bilang pastor nyo. Ako makapagtatago sa inyo bilang pastor nyo. Pwede kong gumawa ng mga kalukuhan.
ng mga kasalanan. Kaya ko pong ilihim sa inyo yon. Kaya ko pong ilihim yon sa aking pamilya. Pero hindi ko yung kayang ilihim sa paningin ng Diyos. Kaya may palo po yun. May tinatawag po na bad karma po yun at the end of the day. Lahat nung gagawin natin na hindi nagiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos, meron po itong kaakibat na consequence. Kaya, ano ang gusto nyo? Magpapatuloy po kayo sa mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos o magpapatuloy po kayo sa inyong mga ginagawa na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos? Kapag lahat ng ating ginagawa, maliit o malaking bagay, ay pawang nakalulugod sa Diyos, meron pong tinatawag yan na highly favor. Meron pong tinatawag yan na grace mula sa Diyos. Biyaya mula sa Diyos. Pagpapala mula sa Diyos. Bakit? Sapagkat nasisiyahan ng Diyos, sapagkat nakasubaybay siya, nakatuon siya, nakapokus siya sa lahat ng tao na bubuhay sa ibabaw ng mundo, anuman ang kanilang ginagawa. Kaya po, tayo po ay halos 2 linggo na lang po. Dalawang Sunday service na lang po. Pera po ngayon sa 21 and 28. Papasok po ang isang bagong taon, year 2026. And I hope sa pagpasok ng bagong taong year 2026, pakanasain po natin na lahat ng ating gagawin, dahil alam natin ang Diyos ay lagi nakasubaybay, lagi nakatuon sa lahat ng ating ginagawa sa pang-araw-araw. Tiyakin po natin na lahat ng ating ginagawa ay makapagbibigay ng kaluguran, kasiyahan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat kapag patuloy po kayo nagagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, kapag patuloy po kayong mamumuhay sa kasalanan, mamumuhay sa pagkukunwari, mamumuhay sa mga maruming gawain, meron Diyos na lagi nakasubaybay, nakatuon, may mga mata na laging pinagmamasdan ang lahat ng ating ginagawa. Kaya ito po pala ang nagiging resulta kung bakit parang laging kay bigat, kung bakit parang laging kay dilim ng buhay ng isang tao. Walang nararanasang kapayapaan, puro kabigatan. Bakit po? Yun po yung tinatawag na consequence. Yun po yung tinatawag na bad karma, sapagkat wala pong pagsama ang Diyos, sapagkat yung kanyang ginagawang pamumuhay, maganda sa labas, magandang tingnan, pero napakarami niyang lihim na itinatago. Yung kanyang buhay ay hindi nagiging kalugod-lugod sa paningin at harap ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tiyakin po natin itong mga huling linggo, itong mga huling linggo ng taong year 2025, simulan na po natin. Patuloy pa po natin i-level up. Patuloy pa po natin enhance from the bottom of our heart. At talagang lahat ng ating gagawin ay walang halong pagkukunwari sa harap ng Diyos. Lahat ng ito ay ginagawa natin para sa kanyang kaluguran at kapurihan at ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat ang Diyos ay lagi nakasubaybay, laging nakatuon sa lahat ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Especially tayo pong mga nakakilala sa Panginoon. Tayo pong may mga tamang pananampalataya sa Panginoon. Lalo't higit, tayo po ay sinusubaybayan. Hindi iniiwanan ng tuon, ng focus, ng paningin ng Diyos. Sapagkat
patuloy po niyang pinagmamasdan. Patuloy po niyang pinagtutuunan mula sa ating isip at puso at lahat ng ating ginagawa kung ano ang ating ibinabalik na pagpapasalamat, pagpaparangal, pagpupuri, paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matapos po tayo ay Kanyang tawagin at tayo po ay maging anak ng Diyos at makakilala sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, kung meron pa po na tayo po ay itinatago, kung meron pa po na tayo po yung mga inililihim na mga gawain na hindi maganda, I challenge to all of you, ihinto na po natin sapagkat sa harapan ng Diyos, patuloy po tayong sinusubaybayan, pinagmamasdan, at nakatuon ang Kanyang paningin sa bawat isa po sa atin. Number 1 point. Both the wicked and the good are being watched. Ang mabuti at masamang tao, ang masama at mabuting tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay parehas na pinagmamasdan, sinusubaybayan, pinagtutuunan ng paningin at focus ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi lang pala yung mga tao mabubuti, nakatuon ng Diyos ang Kanyang paningin. Pati po yung mga taong masasama ay nakapokus ang paningin ng Diyos. Nakasubaybay. Wala pong pinipili. Kung mismong ang tao, pinipili lang niya ang gusto niyang tingnan. Pinipili lang niya ang gusto niyang pagtuunan ng Kanyang paningin. Pero ibahin natin ang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nasa langit, nakatira sa Kanyang trono sa pinakamataas na kalangitan. 24/7, walang pahinga, walang day off, hindi halos kumukurap. Ang sabi ng Diyos, mabuti at masamang tao ay parehas na Kanyang pinagmamasdan. Kaya napakahalaga po yung ating mga ginagawa. Ano yung ating ginagawa habang tayo nabubuhay? Ano yung ating pinagkakaabalahan? Ano yung ating pinagpopokosan? Tiyakin po natin na sa lahat ng ating ginagawa, ano man yung inyong pinagtutuunan, ano man yung inyong pinagpopokosan, ano man yung inyong binibigyan ng higit na atensyon sa inyong buhay, tiyakin po natin na ang lahat ng ating ginagawa sa ating buhay ay pawang nakapagbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat kapag hindi yan nakapagbibigay ng kasiyahan, kaluguran sa Diyos, napipighati po ang Diyos na lumikha, tumawag, nagpadama ng pag-ibig, nagregalo sa atin ng Kanyang bugtong na anak, nagbigay sa atin ng opportunity na magkaroon ng buhay na walang hanggan, nagpapatuloy, nagbibiyaya sa atin kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit tayo patuloy na humihinga. Yan ay dahil sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero pinagmamasdan tayo kung ano yung ating magiging approach, kung paano natin ibabalik ang pagpapasalamat, ang pagpupuri, kung paano natin siya bibigyan ng kaluguran, kung paano natin siyang paglilingkuran ng tapat. Pinagmamasdan lang tayo ng Diyos. Pinanunood lang tayo ng Diyos. Kaya ano po ang sabi ng Bible? Kawikaan chapter 15 verse 3. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. The eyes of God ay patuloy pong nakapokus
sa lahat ng lugar. Wala siyang pinipili. Mabuti at masasamang tao ay pawang kanyang minamasdan. Pinanunood ka, kapatid. Pinagmamasdan ka, kapatid. Umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, nakatuon ang mata ng Diyos sa iyo, kapatid. Hindi ka niya binibitawan. Kahit saan ka pumuntang lugar, kahit saan kang lugar dumako, kahit saan kang lugar magtago, sabi ng Diyos, mabuti at masamang tao ay palaging nakatuon ang kanyang mga mata at ikaw ay kanyang pinagmamasdan, pinanunood kung ano ang iyong ginagawa, kung ano ang iyong iniisip, kung ano ang laman ng damdamin mo, kung ano ang mga ginagawa mo. Pero ang tanong, ano ang lahat ng laman ng ating damdamin, ng ating isip? Ano ang palagi nating ginagawa? Ito ba ay patuloy na nakapagbibigay ng pasalamat, kapurihan sa Diyos? Kung hindi, at ang masakit, dumating isang araw, meron ka pa ring itinatago, meron ka pa ring inililihim, meron kang pinupuntahang mga lugar na lihim, na sikreto. Pero doon sa mga lugar na yon, ang ginagawa mo ay pawang mga kasalanan. Oo, kapatid, po pwede mong maitago yan sa akin. Po pwedeng maitago mo yan sa mga mahal mo sa buhay. But never mo yang maitatago sa paningin ng Diyos. At the end of the day, hindi yan magiging maganda sa buhay mo kapag ikay patuloy na namumuhay sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Pero kapag ikaw ay merong mga ginagawang lihim, inililihim mo lang ang mga ginagawa mo, hindi mo inihahayag, hindi mo ikinukwento, pero yung mga ginagawa mo na yan ay bunga ng iyong tapat na pananampalataya. Gumagawa ka ng mga bagay para maipakita mo sa harap ng Diyos yung bunga ng iyong pananampalataya, pagsunod. Gumagawa ka ng mga bagay na ang dulot ay makapagbibigay ng kasiyahan, kagalakan, kapurihan sa Diyos. Nagsasacrifice ka, handa kang mahirapan, handa kang masaktan, pero sa kabila ng lahat, kaya mo tinitiis yun dahil sa naranasan mong kabutihan ng Panginoon. Tatapatin kita, kapatid. May tamang panahon. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo na yan. Kahit parang minamaliit ka, kahit parang nasasaktan ka, kahit parang nahihirapan ka, kahit parang pinagtatawanan ka, kahit parang kinukutya ka, kahit parang wala nang pahalaga sa iyo ang mga tao, pero yung ginagawa mo na yan, pagpapahalaga sa Diyos, at the end of the day, ipupromote ka ng Diyos. Idadaloy ng Diyos ang pagpapala sa buhay mo. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. Ang Diyos ang magpaparangal sa iyo.
ang Diyos ang magpaparana sa iyo ng tinatawag na highly favor na magmumula sa Kanya, sapagkat nalulugod, nasisiyahan, natutuwa ang Diyos sa patuloy mong ginagawa para sa Kanya na mga kabutihan at bunga ng iyong tapat na pananampalataya. Ganyan po ang nangyari kay Joseph the dreamer. Si Joseph, na yung kanyang mga kapatid ay lagi po siyang pinagseselosan sapagkat siya ang paboritong anak ni Jacob. At dahil siya po ay paboritong anak ni Jacob na kanilang tatay, isang araw, siya po ay napagkaisahan na siya po ay patayin na lang sapagkat sa sobrang selos ng kanyang mga kapatid. Pero merong isang kapatid na nagsabi, wag natin patayin, kapatid din natin yan. Ba't hindi lang natin sila ibenta sa mga mangangalakal? Itong mga mangangalakal na ito na papuntang Egypt, ibenta lang natin siya. At ating kunin ang kanyang damit. Pumatay tayo ng hayop, at yung dugo nun, ating ilagay sa damit niya, at ating sabihin sa ating tatay na si Joseph ay nilapa ng mababangis na hayop. At ito nga yung kanilang ginawa. Si Joseph, na tapat, na nagpaparangal, sumusunod sa Diyos. Pero wala pong tinatamasa na magandang bagay mula sa kanyang mga kapatid na dapat mahalin siya. But never po siyang gumanti ng masama. Ginagawan siya ng pangit, pero never siyang gumanti ng pangit sa kanyang mga kapatid. Ito yung nakita ng Diyos sa kanya habang siya'y pinagmamasdan. Yung mga mangangalakal, ibinenta siya doon sa Egypt kay Potiphar bilang alipin. At nung nandun na sa kay Potiphar, umunlad, umasenso ang kabuhayan ni Potiphar. Bakit po? Sapagkat merong isang mananampalataya na nakasama sila sa kanilang sambahayan, na sinasamahan at kinakasihan ng Diyos. Naging mabuti po siyang alipin kay Potiphar. Ang masakit, ito pong si Joseph ay nagustuhan ng asawa ni Potiphar, pero hindi niya pinatulan. Nung siya ay tumakbo, naiwan yung kanyang balabal at sumigaw yung asawa ni Potiphar. Gusto siyang gahasain ni Joseph, at ito ang naging dahilan kung bakit siya nabilanggo. Hindi pa rin po gumanti kahit pangit ang ginagawa sa kanya. Kahit kabaliktaran ang kanyang nararanasan sa kanyang tapat na pagsunod, paglilingkod, pagpaparangal, pagsamba, but never siyang nagreklamo at gumanti ng pangit sa mga tao, sa kanyang mga kapatid na gumawa ng pangit sa kanya. Sa loob ng bilangguan, siya po'y patuloy naging mabuting bilanggo. Naging bilanggo pero walang naging kasalanan. Patuloy lang pong pinagmamasdan siya ng Diyos. Matagal na panahon na nabilanggo siya, pero patuloy lang po siyang pinagmamasdan ng Diyos. Nang dumating ang matinding kahirapan, kagutuman sa buong mundo, na merong 7 taon na darating na kasaganaan, at pagkatapos na 7 taong kahirapan, si Joseph po ang nagpahayag sa panaginip ng Pero ng Egypt. At siya din po ang nagpaliwanag sa panaginip ng Pero. At siya po ay itinayo na pangalawang makapangyarihang tao sa buong mundo sa Egypt. Dahil gumalaw ang Diyos sa buhay niya. Mula sa sunod-sunod at napakahabang panahon na puro pagtitiis, kahirapan,
ng damdamin, isip at katawan. Lahat yon tiniis niya, nagpapatuloy lang maglingkod sa harap ng Diyos ang tapat, pero meron Diyos na nakamasid sa kanya. Ito yung sinasabi ko po sa inyo, na great example from the Holy Scripture, na kahit minamaliit ka, hinahama ka, pinagtatawanan ka, kahit pakiramdam mo wala nang naniniwala sa iyo, pero huwag kang bibitaw, na patuloy pa rin magpatuloy na gumawa ng tama at gumawa ng mabuti at patuloy kang maglingkod ng tapat sa Diyos. At the end of the day, yung highly favor ipaparanas sa iyo ng Diyos. Yan po ang tinatawag na good karma. Meron Diyos. Meron Diyos na hindi natutulog, na matyaga kang pinagmamasdan, matyaga kang pinagtutuunan ng paningin. Minamata ka ngayon, hindi ka sinusuportahan, hindi ka tinutulungan, minamaliit ka ngayon, huwag ka malulungkot. Mas masarap yung maranasan niya. Magpatuloy ka lang na gumawa ng mabuti at tama. Magpatuloy ka lang na gawin mo yung mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Intayin mo yung gagawing promotion ng Diyos sa buhay mo. Yun yung napakasarap. Yung mga taong gumawa ng pangit sa iyo, itong matindi na ganti sa kanila. Yung nakikita ka na pinagpapala, sinasamahan, pinauunlad at ibinibless ng Diyos. Yan ang napakatinding ganti sa mga taong umaapi sa iyo. Amen. Napakasakit po nun. Ano nangyari po sa mga kapatid ni Joseph? Nung siya na po yung halos pinakapangalawang makapangyarihang hari sa Ehipto, sila po ay nangungupo. Sila po ay yumuyukod kay Joseph. Wala silang kaalam-alam na itong si Joseph na isa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa Ehipto ay ito pala yung kapatid nilang kanilang ibinenta sa mga mangalakal. Kaya nung nalaman nila yon, liit na liit sila sa kanilang sarili. Hiyang-hiya sila sapagkat pangit ang ginawa nila sa kanilang kapatid, pero mabuti pa rin ang iginanti ni Joseph sa kanila. Ganyan po gumalaw ang Diyos sa bawat isang patuloy na tapat at mapagpakumbaba na nagpapatuloy sumunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng tao mapagmataas, lahat ng tao mapanirang puri, lahat ng taong naninira ng mga relasyon, yan po yung mga taong isinusumpa ng Diyos. Magiging mabigat po ang mga buhay niyan. Lahat po ng mga taong walang sinasabing maganda sa kanyang kapwa, at the end of the day, yan po yung mga parurusahan ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Bilang tayo mga Kristiyano, dapat hindi na po ganyan ang ating mga karakter, ang ating mga attitude. Dapat po'y namumuhay na po tayo sa kapakumbabaan, pagsunod, pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, upang maranasan po natin ang biyaya, pagsama at pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Sapagkat ang Diyos ang may sabi, sa mga mabuti at masama, laging nakasubaybay ang kanyang paningin at sa lahat ng lugar. Kaya mga kapatid, pakatandaan niyo po ang ating mensahe ngayong umaga, sapagkat ito po yung makapagdudulot sa atin ng isang pinagpalang buhay, isang masayang buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya, sapagkat ang Diyos ang pumapatnubay, nag-iingat, gumagabay at nagre-release ng mga pabor at pagpapala sa buhay natin, sapagkat nasisiyahan siya sa kanyang pagmamasid sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ikalawa, everything is revealed and exposed before the sight of God. Ang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo
sa ibabaw ng langit, sa ilalim ng karagatan, sa ilalim ng kalupaan, ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos. Tayo po bilang tao, limitado ang ating paningin. Maski po ang CCTV, limitado ang paningin at ang kanyang ma-visualize. Pansinin niyo po kapag may cover, hindi natin kayang makita yung nasa likod sapagkat limitado ang ating paningin. Pero ang Diyos, lahat ng bagay, hayag at lantad sa kanyang paningin. Alam niyo po ba yung mga iniisip niyo ngayon? Lantad na lantad sa harapan ng Diyos yan. Yung laman ng ating damdamin, alam niya. Alam niyang meron kang galit, alam niyang meron kang puot, alam niyang meron kang sama ng loob, alam niyang meron kang pusong mapagpakumbaba, alam niyang meron kang pusong mapagpatawad. Alam na alam ng Diyos yun, sapagkat lahat ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos. Kaya si David pinagpala ng Diyos dahil nakita ng Diyos yung kapakumbabaan ng kanyang puso, yung malinis na puso niya, malinis na isip niya. Kaya si David sa murang edad pa lang, dumalo yung highly favor, yung divine provision kay David. Ginawa siyang napakabatang hari ng Israel. Kahit paulit-ulit siyang gustong patayin, sinisibat siya ni Haring Saul, pero never niyang ginantihan ng masama si Saul, sapagkat ang katuwiran niya, don't touch the anointed one. Napakaganda ng karakter ni David. Alam niya si Saul, kahit gusto siyang patayin, wala sa kanyang ginagawang tama, napakaseloso ni Saul, pero alam niya si Saul pa rin ay binahiran at hinirang na lingkod at hari ng Israel. Wala siyang karapatang kahit magbitaw ng masakit na salita. Wala siyang karapatan na kahit salingin man lang si Saul, sapagkat alam niya, don't touch the anointed one. At iyon ay nakita ng Diyos kay David. Nakita ng Diyos yung puso niya, nakita ng Diyos yung isip niya, napaka maunawain niya, napaka mapagpakumbaba niya. Kaya pinagpala siya ng Diyos, inappoint siya ng Diyos. Mula sa pagiging pastol ng mga tupa, ginawa siyang hari ng bansang Israel. Bakit? Kasi pinagmamasdan lang siya, pinagtutuunan lang siya ng Diyos. Hayag at lantad ang paningin ng Diyos kay David. Yung lahat ng ginagawa niya, yung laman ng isip niya, yung laman ng puso niya, hayag at lantad sa paningin ng Diyos. Kaya maaaring ang sinabi ng Diyos, napakabuting bata nito, napakabuting binatilyo nito. Ito ang karapat dapat nahihirangin ko na bagong hari ng bansang Israel. Kaya mga kapatid, kapag ang Diyos nalugod sa iyo, nalugod sa atin, kayang-kaya kang bigyan ng karangalan, kapurihan ng Diyos. Itataas ka ng Diyos. Kaya nga sabi ng Lord, Hebrew chapter 4 verse 10, ang mga mapagpakumbaba, itinataas ng Diyos. At ang mga nagmamataas, mga mapagmalaki, ibinabagsak ng Diyos. Ang Diyos ay lagi naghahanap ng mga pusong mapagpakumbaba, pusong malinis, kaisipan na punong-puno ng mga kapakumbabaan. Sapagkat kapag nakakita siya ng mga ganyan na buhay, puso, isip, kanyang handang ipromote at itaas kahit ikaw ay isang bata pa lang, binatilyo pa lang, o kahit ano ang edad mo, sapagkat ang Diyos kapag nalugod, magugulat ka. Sapagkat hindi sa bumibitiw, lagi siyang nakapokus, lagi siyang nakatuon sa isip, damdamin at lahat ng ating ginagawa, sapagkat ang lahat ng bagay ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos.
Hebrew chapter 4 verse 13. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit. Wala po. Wala po makapagtatago sa atin. Kayo po pwedeng magtago sa akin ng inyong kaisipan, damdamin at mga ginagawa. Kaya niyo akong pagtaguan. At kayo din po, kaya ko kayong pagtaguan. Bilang pastor niyo, pwede kong gumawa ng mga bagay na masama, marumi, na hindi niyo kayang malaman. Pero sa Diyos, hindi ko kayang magtago. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. Isip, damdamin natin, hayag at lantad sa paningin ng Diyos. Binabasa niya. Sigu-segundo, minu-minuto, binabasa niya. Binabasa niya ang laman ng isip natin. Binabasa niya ang laman ng damdamin natin. Pinanunood niya ang ating mga ginagawa. Wala tayong po pwedeng itago, ilihim sa harap ng Diyos. Kaya kung ano yung ating ginagawa na mga lihim, mga kasalanan, ito po ang magiging resulta ng ating buhay. Kung ano po ang buhay natin ngayon, resulta po yan ng ginawa nating kahapon. Sapagkat ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, ang mga ginagawang kasalanan ng bawat isang tao, especially ikaw ay lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, meron pong tinatawag po yan na bad karma. Bad consequence. Pero kung gusto mo ng isang pinagpalang buhay, isang buhay na sinasamahan ng Diyos, isang buhay na may kapayapaan, kapanatagan, isang buhay na ganap at kasiyasiya, kapatid, patuloy kang gumawa ng mga bagay na nagmumula sa puso mo, na may kapakumbabaan, may katapatan, na makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Sapagkat siya ang may sabi, Hebrew chapter 4 verse 13, lahat ng bagay ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos. At sa Kanya tayo magsusulit. Kayo po, pwede kayong magtago sa akin. Ako po, pwede kong maglihim sa inyo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero, lahat ng gagawin natin iyan, ipagsusulit natin sa Diyos. Ano pong ibig sabihin ipagsusulit? Pagbabayaran po natin yan. Gumawa ka ng kasalanan, pagbabayaran mo yan. Gumawa ka ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, pagbabayaran mo yan. May kaakibat po na consequence yan. Lahat ng ating iko-commit, good and bad, mayroon pong consequence yan. Kaya, kung gusto po natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya, isang buhay na mapayapa, isang buhay na punong-puno ng kagalakan, isang buhay na nararanasan mo ang biyaya at pagpapala, alam mo na ang sagot, kapatid. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka lang. Punuin mo ang isip mo ng mabubuting bagay. Punuin mo ang damdamin mo ng mga damdamin na may pangunawa, walang pagmamalaki, walang pagmumupuri, walang kataasan, walang mga bagay na galit. Punuin mo na merong pag-ibig, pagmamahal ang damdamin mo, sapagkat hayag at lantad ang lahat ng bagay sa harap ng Diyos. Magpatuloy kang gumawa at maglingkod ng tapat sa harapan ng Diyos. I tell you, kapatid, at the end of the day, mararanasan mo ang biyaya at galaw ng Diyos sa buhay mo. Kaya po yung highly favor dadaloy sa buhay natin. Kaya yan po yung pangalan ng church natin na ibinigay ng Diyos, sapagkat yan po yung magmamanifest sa buhay natin. Kaya lang, meron tayong dapat na gawin. Yung highly favor, whether you like it or not, magmamanifest yan sa buhay natin. Kasi yung ating mga ginagawa,
yung laman ng isip natin, laman ng puso natin, walang pagmamalaki, walang galit, walang puot, punong-puno ng pangunawa, punong-puno ng kapakumbabaan, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng tapat na pagpupumilit at pagsunod sa harap ng Diyos. Kaya ang Diyos naluluha, naiiyak mula sa kanyang trono at sinasabi, anak, malapit na. Malapit na. Nakikita ko na ang kabutihan ng puso mo, ang kabutihan ng isip mo. Nakikita ko ang lahat ng pagpapagal mo, ang lahat ng mga sacrifices mo. Nakikita ko ang iyong pagpupumili na sumunod ng tapat sa akin. Anak, malapit na. Konti na lang, konti na lang. Ipapadama ko na sa iyo yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, yung mga bagay na hindi mo pa naririnig, yung mga bagay na hindi mo pa naiisip, ipaparanas ko na sa iyo. Hallelujah. Praise God. Last point. Whatever we do is seen by God. Lahat ng ating ginagawa, maliit, malaki, mahirap, madali, nagsasakripisyo ka, parang pakiramdam mo, parang nag-iisa ka na lang, pero nagpapatuloy na ginagawa mo yan. Especially para sa gawain ng Panginoon, para sa kanyang ministeryo. Parang gusto mo nang huminto, parang gusto mo nang bumitiw, parang nanghihinawa ka na, parang nanghihinayang ka na. Pero kapatid, I challenge you, huwag kang manghihinawa. Huwag kang magsasawa. Huwag kang bibitiw. Lalo't higit kapag ginagawa mo ay konektado ayon sa kanyang kalooban. Bakit? Sapagkat matyaga kanyang pinagmamasdan. Matyaga kanyang pinagtutuunan ng pansin. Kitang-kita ng Diyos yung mga sacrifices mo. Kitang-kita ng Diyos yung mga pasakit mo. Kitang-kita ng Diyos yung mga hirap mo. Kitang-kita ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Mga effort mo. Kitang-kita ng Diyos ang mga bagay na ibinabalik mo sa Panginoon. Lahat yan kitang-kita ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa, hayag at lantad sa kanyang paningin. Lahat ng ating ginagawa, especially para sa kanyang kalooban, para sa kanyang gawain. Lahat ng bagay na ginagawa mo, ibinibigay mo, isinasacrifice mo, isinisid mo, itinataya mo. Lahat yan, kitang-kita ng Diyos. Kaya huwag ka magsasawa. Sabi ng Jeremiah 16 verse 17, nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang nakukubli sa akin. Hindi nalilingid sa aking paningin ang kanilang mga kasalanan. Yun ang masakit. Lahat ng ating ginagawang kabutihan, sacrifices, paglilingkod, kitang-kita ng Diyos. Pero lahat ng ating ikinukumit na sin or kasalanan, kitang-kita ng Diyos. Mga kapatid, bago pumasok ang year 2026, I challenge to all of you, patuloy nating i-level up na mula sa ating puso na may kapakumbabaan, may katapatan, may pag-ibig, lahat ng ating ginagawa sa harap ng Diyos. Sapagkat siya ang may sabi, kitang-kita niya lahat ng ating ginagawa. Ang lahat ay lantad at hayag sa kanyang paningin. At maski lahat ng kasalanan na ginagawa ng bawat isa ay kitang-kita ng Diyos. Mga kapatid, kung meron pa kayong mga ginagawa ng mga kasalanan, maliit, malaki, isurrender na natin yan. Nakakahiya. Nakakahiya sa Diyos. Naiiyak siya.
Makapaglilihim ka sa mahal mo sa buhay. Makapaglilihim kayo sa akin. Pero sa Diyos, hindi natin kaya maglihim sapagkat kitang-kita niya ang lahat ng ating ginagawa. Kayong mensaheng ito, napakaganda po para po sa atin sa mga huling linggo ng taong 2025. Napakaganda po na salubungin natin ang year 2026. Napakatandaan po natin, itimo at iukit natin sa isip at puso yung mensaheng ito. Huwag natin kakalimutan na lahat pala ng laman ng isip, puso at lahat ng ating ginagawa, nagmamasid, nakatuon ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nakakahiya. Nakakahiya po sa harap ng Diyos. Kung patuloy pa rin po bilang tayo mga Kristiyano, mga mananampalataya, na kahit malilit na bagay lang, alam naman natin sa ating sarili na yung ating ginagawang ito ay hindi nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, kaluguran, pero nagpapatuloy pa rin. Nakakahiya po yun sa harap ng Diyos. Conclusion, Revelation chapter 21 verse 27. Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang tinutukoy po dito ng Diyos ay yung langit, yung kingdom of God. Walang lugar sa langit, sa tirahan ng Diyos, ang mga bagay na marumi sa paningin ng Diyos. So it means, ang qualified lang, ang may karapatan lang makapasok sa langit ay yung mga bagay na malinis sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang may sabi sa kanyang salita, ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang sino mang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling, yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapapasok sa lungsod or sa langit. Church, lahat ng mga bagay na marumi sa paningin ng Diyos ay wala pong karapatang makapasok sa lungsod o sa kingdom of heaven. I challenge to all of us, it is a right time. Patuloy po tayo magpalinis. Patuloy po tayo magpa-purify sa Diyos by the power of the Holy Ghost and by the precious blood of Jesus Christ. Pakalinisin po natin yung ating mga isip, yung ating mga puso. Kapatid, ang gustong makita ng Diyos sa ating kaisipan ay ang kaisipan na malinis, walang pagmamalaki, walang pagmamapuri. Ang puso at damdamin na punong-puno ng kapakumbabaan, walang pagmamataas. Isang pusong tapat, isang puso na handang sumunod sa Diyos, na ang bunga ay mga gawang mabubuti sa harap ng Diyos. Everybody raise your hand and close your eyes. Kapatid, sige, open your mouth. With, from the bottom of your heart, you can pray. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Kitang-kita pa na ng Panginoon ang puso natin. Kitang-kita pa na ng Panginoon ang laman ng isip natin. Lahat pala ng ating mga ginagawa,
Hayag at lantad sa kanyang paningin. Sige kapatid, kung meron kang gustong sabihin sa Panginoon, kausapin mo siya. Lahat pala ng ating mga ginawa, wala palang nalihim sa kanyang harapan. Lahat pala ng laman ng isip at damdamin natin, basang-basa pala niya. Wala pala tayong maitatago. Lahat pala ng ating mga pinupuntahan, ginagawa sa pang-araw-araw, kapatid, lahat pala ito lantad sa kanya. Sige kapatid, you can confess. Kung meron kang gustong i-confess sa kanya, kung meron kang gustong hingin ng tawad sa kanya, it's the right time kapatid. Sige, kausapin mo siya. Kausapin mo siya kapatid. Magpakumbaba ka, manikluhod ka,